Guys, isang loan app na naman na magpapahiram sa atin hanggang 20,000 pesos. At kapag umutang daw tayo ng 20,000 pesos, ang total repayment lang ay 2,120. Ayon nga ito sa odds na nakita ko na naman. So dito daw mga beshies, mabilis lang umutang. Lalagay lang yung pangalan, phone number at pre-approve agad-agad. So, di ba nakakaloka? I mean, kung dito nga tayo mag-base sa odds nila, parang okay utangan or napakaganda utangan kung ganito talaga. Di ba yung way nila ng pagpapautang? At 12 months yung long terms. Akalain mo yon, mahaba yung ino-offer na long terms. Kaya, di ba, marami talaga yung mga naka-fall na umutang sa iba't ibang mga scheme na ginagawa nga ng iba't ibang mga loan app dahil sa mga odds na nakakalito na parang okay utangan pero at the end pala hindi. Diba? Kaya inutangan ko na naman or sinubukan kong utangan itong Loanlink. Kaya sana mapanood nyo yung buong video. Pero bago ang lahat nga mga beshes ko. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, Loanlink nga itong i-share ko sa inyo, itong bagong loan app na nakita na naman natin mga beshies. At ang pambungad nito ay pwedeng makahiram na naman hanggang 85,000 pesos. May mababang interest. Kaya para makautang dito ay input muna tayo ng valid mobile number at ilalagay yung one-time password na na-receive nga natin once na natap yung get OTP. From 85,000 pesos, naging 10,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram. At may 120 days na loan terms daw mga beshies yung loan app na ito. So, parang nasa 4 months na kung totoo talaga itong 120 days. So, kung mapapansin nyo, dito pa lang sa pambungad ng loan app na ito, iba doon sa odds na nakita natin. At kalain mo mga beshies, pagka-next ko nga, ay agad-agad nag-okay yung loan application ko. Akalain nyo yun, hindi ako naglagay ng personal references, hindi ako nag-upload ng isang valid government ID, wala akong sinagutan ng mga basic information, pero inaprubahan ng loan app na ito yung aking loan application. At dito nga mga beshies, nakakaloka kasi yung malaking amount or yung 20,000 na nakalagay sa kanilang odds at yung 85,000 na pambungad ng loan app na ito na pwedeng mautang, hindi pala totoo. Kasi dito nga sa dulo ng aking loan application ay 2,000 pesos lang pala yung pwedeng mahiram. At nakakaloka nga mga beses kasi yung tipong wala akong sinagutan, hindi ako naglagay ng mga personal information ko, auto-submit and auto-approve. Ang name ng loan app ay Loanlink. Kaya lang, dito, sa dulo ng aking loan application, naging PesoFlex. So, ibig sabihin, itong PesoFlex kasi, nagawan ko na rin siya ng aking honest review sa mga previous nga na na-upload ko or sa mga nautangan ko. PesoFlex yung name ng app. Pero dito kasi, Loanlink, yung name ng app, pero sa dulo ng aking loan application, nagiging PesoFlex, diba? So, nakakaloka. Nag-iiba ng pangalan, pero same-same lang din pala, no? So, ganito lang din kasi yung information, no? Detailed information or yung breakdown ng mga babayaran. Halos ganito lang din dun sa PesoFlex na naunang nagawan ko ng aking honest review. Kakalito ito kasi ang name ng app ay Loanlink. Pero dito sa dulo ng aking loan application ay naging PesoFlex pala. So yun nga, 2,000 pesos lang yung approved loan amount or pwede kong mautang. Ang matatanggap ko lang ay 1,200 pesos. Repayment 2,000. Kaya naging 1,200 pesos lang yung amount na matatanggap ko. Kasi meron itong processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos, risk control service fee 120. Diba? So, nag-apply ako ng April 21 at ang payment ko agad-agad ay sa April 27 within 6 days lang. Kasi diba kung 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 days lang talaga yung ino-offer nito na payment
terms. Hindi pa nga 7 days. So, bali naging 7 days kasi sa kanila kasi sinama nila yung time or nung time na naprubahan yung loan application. Like April 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kaya naging 7 days sa kanila yung loan terms. Pero hindi po totoo kasi 6 days lang talaga. Kasi di ba dapat hindi sinasama nung time na naprubahan yung loan application sa pag-count. Itong loan link mga beshies ay hindi magandang utangan kasi ang sabi sa ads nila 20,000 pesos pwedeng mautang payable sa loob ng 12 months at mababa lang yung mga charges. I-download ko ngayon itong app. Ang pambungad din naman ay naging 85,000 pesos yung pwedeng utangin. Pero sa dulo nga ng aking loan application, grabe napakababa, 2,000 pesos lang pala. At hindi ko pa matatanggap nga ng buo yung 2,000 pesos kasi malaki yung charges. Like processing fee, agad-agad 667. Total interest fee, 13 pesos agad-agad. Risk control service fee ay 120 pesos agad-agad. And payable within 6 days nga. So, isang loan app na naman itong mga beshies na hindi makakatulong sa atin. Instead, mas ilulubog tayo sa utang or mas malulubog tayo sa utang talaga kapag humiram dito dahil sa mga nagsisilakihang mga charges. At maliban doon, grabe yung stress kapag due date mo na or nag-post due yung loan application mo at wala ka pang pambayad. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, yun na yung mga personal references or yung mga contact information na nasa cellphone mo, minsan nami-message sila, nami-message ng mga collector ng iba't ibang mga loan app kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo at wala ka pang pambayad. Kaya naman mga beshies, itong mga iba't ibang mga loan app ay hindi talaga advisable na utangan natin. Kasi instead na mabawasan yung problema natin kasi nakahanap ka ng mahiraman mo, pero hindi pala kasi within 7 days, abay bubulabugin na nila yung buhay mo, di ba? Bubulabugin ka na nila para makapagbayad. At lagi akong sinasabi na yung collector kasi ng iba't ibang mga loan app, do hindi ko naman sinasabi na itong loan link, pero based sa mga ibang na-experience ko, sa ibang mga previous na nautangan ko, ay kapag due date or nag-post due yung loan application, asahan natin talaga na iba't ibang text messages and calls yung matatanggap natin galing sa collector. At yung mga collector din kasi ng ibang mga loan app based sa pagsasaliksik na ginawa ko ay naka-commission based lang sila. Kaya nakabase lang yung sasahuran nila doon sa mga masisingil nila. At kapag nakasingil sila ng marami, abay malaking pera sa kanila yon. So, ganun yung kalakaran sa pangongolekta ng mga collector nga. Kaya naman, talagang ginagawa nila lahat ng mga paraan para makapaningil, makabayad or makabayad yung borrower para magkaroon sila ng malaking commission. Kaya kahit labag man sa batas, talagang ginagawa nila. Minsan pa nga dinidisclose nila na ikaw ay may utang dun sa mga personal references mo. And nasubukan ko na rin kasi yan sa mga previous na nahiraman ko. Kaya talaga grabe yung stress ko before. And ako, huminto na talaga ako sa pag-uutang sa iba't ibang mga loan app. Kaya naman, lagi akong gumagawa ng iba't ibang mga reviews sa iba't ibang mga loan app para bago nyo pa i-download, bago pa kayo ma-fall sa iba't ibang scheme na ginagawa nga ng iba't ibang mga loan app, at least may idea na kayo, okay? At least hindi nyo na ituloy na i-download yung app, diba? Yung ads nila na parang okay, pero pag di-download mo, pag inutangan mo pala, eh hindi. Diba? Short term lang pala. Napakalaki pala yung charges. O, ayun lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito sa inyo. Kung uutangan niyo pa ba itong loan link or hindi. So, ayan guys. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!